maririnig natin ang ating trio tagapayo. At ang una nating makakausap ay si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Okay. Una-una siguro, explain ko sa inyo, no, ang pagkakaroon ng, sabihin natin, larger breast, hindi po yan yung sinasabing kagustuhan nila. In fact, genetics yan eh. May mga Ano po yung genetics? Ibig sabihin, may mga pagkakataon nasa lahi? Na nasa lahi yan. Na talagang, lalo na kung mga malalaking babae yan, yung talagang largely built, may mga pagkakataon na talagang malalaki rin ang kanilang hinaharap. Or kaya, pwede rin sinasabing hormonal. Kasi yung mga hormones natin, pagdating ng tayo ay mga teenagers, mas nag-a-act up siya. So, ang tendency, yung secondary characteristics ng mga kababaihan, lalo na sa breast part, pwedeng lumaki. Yun ang talagang umaabot. Imbis na patangkad, pwedeng dito lumaki yung mga breast natin. Ngayon, meron din pagkakataon na dahil sa ating hindi natin alam, may sakit tayo. Yung mga thyroid problems. Ang thyroid problems ay pwedeng mag-cause kung bakit lumalaki ang ating breast. Or yung tinatawag natin na yung kadalasan nagugulat tayo, nadidinig nyo sa mga kababaihan ngayon, yung tinatawag na PCOS. Yan. Ang PCOS talaga pwedeng mag-cause para lumaki ang ating mga breast pagdating sa ganyan. Yung iba naman, nagpapalaki talaga. Ang ginagamit ay yung mga contraceptive pills. Kaya nagkakaroon ng ganong klaseng pamamaraan kung bakit lumalaki ang ating mga hinaharap. Pero, alam nyo ba, na kung minsan, may disadvantage yan eh. Yung iba nga, nagpapaliit dahil kasi nagkakaroon ng problema sa likod, yung scoliosis nila. Kaya ang hirap na hirap sila, na parang ang bigat na bigat ng hinaharap nila, so kinakailangan nagpapabawas. Or yung iba naman, gumagawa ng paraan talaga na dahil nahihiya sila sa sobrang laki. Alam niyo, yung sinasabi niyo, Aling Dalia, kung bakit yung mga kalalakihan, napaka-visual niyan. Talagang kahit ano sabihin niyo, hindi niyo maiiwasan na makikita yung hinaharap ng mga kababaihan. In fact, nakakahiya dahil kasi sasabihin nila, nagiging sexually objectified yung mga kababaihan na may mga malalaking breasts. Kaya kahit ayaw ng mga kababaihan na ipakita na malaki yung kanilang hinaharap, nahihirapan sila dahil kasi nga, lalong nagkakaroon ng consciousness na parang nahihiya sila. Kaya kung minsan, di ba, tinatagong ganito. Sana maintindihan nyo, hindi yun kasalanan ni Jane kung bakit malaking kanyang hinaharap. Nasa perspective natin yun. Kung ang perception nyo palagi naglalandi ang isang taong may malaking hinaharap, siguro mas lalo natin tignan maiging ating mga sarili. Bakit kailangan ba ganun ang tingin natin sa kapwa natin babae? Eto na, maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman na kanina pang nagigil magkomento, magpayo. Kanina pa yan. Dinig na dinig ko ang yes. Mga ganon. Sang-ayon na sang-ayon. Dr. Love, Brother Jun Banaag. Thank you. Magandang umaga po sa lahat. Kukontrolin ko lang ang sarili ko. Isang bagay lang po na ako dito sa diskusyon na ito. At gusto kong defensahan kaming mga lalaki. Dinidiscriminate ninyo kami. Ang akala nyo, kami mga lalaki, pag nakakita ng malaking suso, natutukso. Ay, yun lang ba? Yun lang ang dahilan? Nai-insecure kayo. Lahat po tayo maganda. Walang pangit. Ginawa tayo ng Diyos, iba-ibang muka. Merong mas magandang mukha, merong mas pangit-pangit, pero lahat tayo maganda. Okay? Sa mata ng Panginoon. Oo, pero kung sa mata ng Panginoon, maganda tayong lahat, pwede ho nating makita yung kagandahan sa kapwa. Hindi lang sa mukha nakukuha ang ganda. Joanne and Dalia. Nawala na eh. Ang asawa mo, paglabas ng bahay niyan, alam niya may asawa siya. Kahit makakita yan ng babae nakahubad sa kalsada, kung determinado siya na respetuhin ang inyong relasyon, baliwala yung babaeng yan na nakahubad. Nasa sa tao yan.
Kaya ang asawa mo, hindi mo pwedeng ikulong sa bahay dahil baka makakita ng magandang babae. See? Dito lalabas yung kailangan yung pagtitiwala mo sa asawa mo. At sasabihin ko sa'yo, kung ginagampanan mo ang tungkulin mo bilang asawa at ina, I tell you, kahit iharap mo yung mga magagandang babae, ikaw pa rin ang pipiliin ng asawa mo. Huwag mong sirain ang pagkakaibigan ninyo at pagiging magkumare ninyo. Huwag niyong sirain yan dahilan sa this is very clear, insecurities yan. No? So, iligtas yung inyong relasyon at hanapin ninyo ang maganda sa isa't isa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko, no? Unang-una, na-mention na yung self-respect. Ikaw naman, meron kang confidence, no? Pero sa iba, ang iniisip nila, ang respect, ino-earn. Earned respect yon. Kanya kung gusto mong respetuhin ka, dapat kang respetuhin. No? Mag-ingay lang tayo. Alam ko, karapatan mo yan, pero mag-ingat tayo. The right time, the right place, the right environment, ha? Iwasan natin ang alarmang scandal. Bakit? Kasi pag ganyan ang suot mo, pwedeng maging sexually provoking. Makikita ka sa barangay o sa komunidad mo o sa kanto, lalo na nagiinuman, no? Pag nagiinuman na, wala na silang control. So, iba na ang tingin nila sa iyo. Kasi feeling nila nag-provoke sila, na-aaraw sila. So, para sa safety mo rin 'yan, ha? Lalo na pag gabi, no? Pag dumadaan ka ng gabi, kunyari may trabaho ka, pauwi ka, iwasan na lang natin yan kasi napro-provoke. Alam kong makokontrol mo ang sarili mo, pero hindi mo makokontrol ang iba na nakatingin sa'yo. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.